Noong 1942, sa isang kampo ng pagsasanay militar sa Australia, buhay na buhay ang hangin dito, punong-puno ng mga batang sundalong puno ng init ng loob na naghahanda para sa pakikipaglaban sa gitna ng matinding labanan. Nakatago ang kampo sa gubat at dito ang mga sundalo ay kailangang dumaan sa mga pagsasanay na sobrang lupit, dahil malinaw ang utos ng komandante. Isang bagay lang ang ipinapaalala niya ng madiin, sa digmaan wala silang ibang aasahan kundi ang mga kasama nila, kaya kapit lang sa isa't isa kung gusto ninyong mabuhay. Si Leo ay isang katutubong Australiano na matipuno ang pangangatawan at matigas ang mukha, at punong-puno ng determinasyon, dahil sa diskriminasyon sa lahi, siya lang ang tumatanggap ng isang katlo ng sweldo kumpara sa mga puti niyang kasamahan, at madalas pa siyang kutsain sa pagsasanay. Sa unang araw, buong grupo nila ay kailangang lampasan ang bundok at bumalik sa tamang oras. Kapag isang segundo lang ang late, babalik sila, at uulitin lahat hanggang matapos ng tama, at saka lang sila makakapahinga. Umuulan ng malakas sa liblib na bundok, kaya madulas ang lupa, kailangan nilang magpabilis ng todo, para makabalik sa oras. Si Win, isang binatang blonde, ay naipit sa putikan at unti-unting lumulubog. Itinulak ng ibang kasamahan ang takbo at iniwan siya. Si Win, pilit umaahon, konting-konti na lang. Pwede na siyang mamatay kahit hindi pa sila nasa labanan. Nagdesisyon si Leo na bumalik, hinawakan ang kamay niya at buong lakas siyang hinayla pataas. Ang kapwa niya sundalo, si Win, ay puro pasasalamat lang sa pagligtas ng buhay niya. Si Leo naman, parang wala lang, pinatakbo pa siya sa natitirang distansya. 10 segundo na lang ang kailangan nila para tumawid sa finish line. Buti na lang, sakto sa oras ang utos ng komandante. Binigyan niya ng pahinga ang dalawa at pinakain ng ilang dalandan para makabawi. Pero ang mga taong naiinggit at may galit sa puso, nagsalita rin. Lalo na si Kelly, isang sundalong sobrang mapang mataas, at galit kay Leo dahil sa pagiging katutubo nito. Naiinis siya kapag nakikita niyang si Leo ay nakaupo lang at kumakain ng dalandan. Samantalang siya ay halos mamatay sa hirap sa kampong ito na puro lalaking mandaragat. Ang tanging mga babae rito ay ang mga nurse, at labis silang naakit sa magandang mukha at matipunong katawan ni Leo sa isang ehersisyo. Sa pakikipaglaban, palapit siya ng palapit at pinabagsak ang kalaban gamit ang kutsilyo. Si Kelly, tuloy lang sa pang-aapi sa mga mahihina. Tulad ni Win, sinuntok niya ito sa ilong kaya damyugo. Tapos sasabihin pa niyang kasalanan daw ni Win dahil nadapa siya. Minsan pa, si Leo ang tumayo para ibalik ang hustisya. Para kay Win sa pamamagitan ng isang mabilis na sipa na tumama sa ibabang katawan nilang dalawa. Nagkapikunan sila at nagbuno pababa sa batis, pero si Kelly, akala mo ba kalaban ni Leo? Pinainom niya ito ng maraming tubig sa batis hanggang sa muntik na siyang malunod, at lalo pa siyang natakot nang makita ang paraan ni Leo sa pagtatago sa ilalim ng tubig. Hindi iyon basta swerte lang. Galing iyon sa lahi niya. Ang mga ninuno niya ay mga taong nabubuhay sa dagat at isa siyang katutubong Australiano na sanay sa pag-survive sa ilalim ng tubig. Mas malalim siyang lumangoy kaysa sa karaniwang tao. Mula bata pa siya, tuwing pupunta sila sa dagat ay lagi siyang pinapaalalahanan ng ama niya sa sinabi ng mga ninuno na may mga sinauna at mapanganib na nilalang sa ilalim ng dagat, kaya maging handa ka lagi. Sa panahong ito, nakilala rin ni Leo ang nurse na si Susie. Paalala niya, mag-ingat ka lagi kapag lumalaban ka sa dagat, mabilis lumipas ang panahon. Natapos ng buong grupo ang training, at naitalaga sila sa barkong Mas Armadale, na patungong Europe sa karagatan ng Timor. Nagising ulit si Leo, mula sa bangungot. Biglang nakarinig sila ng mga kakaibang ingay, tapos may bigla ang pag-atake sa kanilang barko. Mabilis na lumubog ang barko, daan-daang tao ang namatay, mga bangkay na palutang-lutang. Lutang-lutang sa gitna ng dagat, pilit na hinihila ni Leo si Win na walang malay, naghahanap ng kahit anong paraan para makatulong. Pero hindi pa tapos ang pagsalakay ng walang awang kalaban, tuloy-tuloy pa rin. Kailangan niyang sumisid ng paulit-ulit para iwasan ang mga bala ng kalaban, habang ang mga eroplanong kalaban ay papalayag na. Iniaahon niya si Win sa isang malaking tabla, tapos gumawa ng artipisyal na paghinga para iligtas siya. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga bangkay ng mga kasamang palutang-lutang sa paligid ni Leo, hindi siya natatakot. Ang dagat ang tunay niyang tahanan. Sumisid siya ulit para maghanap ng dagdag na gamit, pero wala siyang kaalam-alam na mas malala pa ang may naghihintay sa harap nila. Si Win, narinig ang sigaw ng kasama niya at agad tumingin, pero sa isang iglap lang, narinig niya ang nakakatakot na sigaw nito. May kung anong bagay na humila sa kanya pababa sa tubig. Si Leo, pilit na lumalangoy sa paligid para maghanap ng isa pang pampalutang. Sabay, may nakapanindig balahibong tunog ang dumaan at napahinto siya. Lumingon siya, alerta, pero mga bangkay lang ang palutang-lutang.
Nakahiga sa ibabaw ng dagat, walang kamalay-malay si Leo sa ilalim ng alon. Doon sa dilim, may nakakatakot na nilalang na lumalangoy palapit. Malapit na ito sa kanya, pero hindi pa rin inaatake si Win. Nakita niya ang isang kasamang nagngangalang Tom, may tama sa ulo. Kaya halos guni-guni na lang, bigla silang nakarinig ng tunog. Parang alulong ng aso. Pero sabi ni Leo, hindi iyon. Aso. May kung anong papalapit. Lumapit pa ito sa kanila, at sa kanila napagtanto na isa lang iyong ibang grupo ng mga nakaligtas. Sabi nila, iyon ang tunog ng sirena na sira, kaya gumagawa sila ng ingay para magkita. Kita nila si Tom, agad siyang napasigaw na parang asong tumatahol. Ang grupo ng mga nakaligtas pala ay pinamumunuan ni Kelly, kasama ang tatlo pang iba, sina Seth at Bobby, parehong tinamaan ng bala at malubhang sugatan. Lahat sila, kasama si Leo, umakyat sa isang tabla para magpahinga ang grupo ni Leo at magtipon. Mukhang sila na lang ang natitirang buhay. Nagulat si Bobby nang bumirit ang sirena para tawagin ang mga nakaligtas. Nakakakilabot ang sigaw niya sa gitna ng walang hanggang dagat. Madilim na ulap ang bamalat sa dagat, at lalong lumalim ang dilim at hamog, na lalong nag-iwan sa mga nakaligtas na mas nag-iisa sa natitirang mundo. Kinaumagahan, sumilip ang sikat ng araw, sa pagitan ng makapal na ulap para ipaalam, na umaga na sa mga nakaligtas sa ibabaw ng tabla na ito. May dala lang silang isang baril na 3 putok, isang kahon ng nakalubog na pampasabog, isang kutsilyo, at isang pares ng flare para sa saklolo. Wala silang tubig sa paligid, basta tubig dagat lang. Kumuha si Win ng isang pirasong tela at tiningnan ang kinaroroonan nila at ang oras. Maaaring may barko na dumaan dito para sumagip, pero kahit may barko, kapal ng hamog, mahirap pa ring maghanap. Hindi nila makita ang isa't isa kagabi, at ngayon hindi pa rin nila kita ang bawat isa. Kahit 10 metro lang, hindi basta nawawala ang hamog na ito. Nang hindi maramdaman ni Leo ang kahit kaunting hangin sa likod nila, may narinig silang kaluskos. Akala nila isda iyon, sabi ni Leo, na mag-focus sila sa issue. Sabi niya, delikado rin ang agos. Ngayon dahil habang palayo sila ng palayo, mas mahihirapan silang mahanap ng barkong pansagip o ng eroplano. Pansagip, pwede silang hanapin, pero halos wala ng pag-asa. Gumalaw ng mabilis ang pinakagitna ng lahat ng gulo, kaya baka hindi pa sila nakapagpadala ng hudyat ng saklolo. Ang isla, na pinakamalapit ay 70 milya pa, pero kahit ganoon, nakita niya ang isang bangkang pansagip na may makina, na buo pa. Pinag-uusapan ng grupo kung sino ang unang lulusong doon, nang biglang may lumutang na ulo ng peteng, at kinagat ang binti ni Bobby. Nagpumiglas ang buong grupo para pigilan siya, pero masyadong malaki ang peteng. At mabangis, hinailan nito si Bobby pababa na parang kidlat. Sa sigaw niyang puno ng takot, napasabog sa panik ang buong grupo. Bakit may napakalaking peteng dito? Humihingal si Leo, at maingat na minamasdan ang kilos ng peteng sa ilalim ng tubig. Sinubukan ni Bobby na lumaban ulit sa alon, pero muli siyang hinayla pababa ng halimaw. Pagkatapos, sumulpot ang ulo niya sa ibabaw ng tubig, ngunit agad siyang nasagpang ng peteng sa ibabang bahagi ng katawan. Nabubuhay pa siya, pero kalahati na lang siya. Halos, itaas na katawan na lang ang natitira. Ang ibabang bahagi niya ay nginangat-ngat na ng peteng, at ang tabla ay tuloy lang na inaanod ng agos. Habang tulala pa ang lahat, sinabi ni Leo na isa iyong Great White Shark, mga 20 talampakan ang laki. Alam niya iyon dahil ang lahi niya ay hindi lumalaki ng ganoon. Galit na sumagot si Kelly, pero pinatahimik siya ni Leo, dahil mabilis kumalat ang ingay sa ilalim ng tubig. Madaling matunton sila ng mga peteng. Dahil hindi lang ito nakikinig, nangangaso pa. Sinabi niya na naaakit ang peteng sa dugo, at sa galaw. Kailangan lang nilang manatiling tahimik at hindi gumalaw. Kapag walang dugong umaagos, wala itong susundan para umatake. Alam lahat ni Leo dahil sa pinanggalingan niya at sa mga naranasan niya mula pagkabata. Lahat sila, wala nang magawa kundi maupo at maghintay. Pero biglang umagos ang dugo mula sa ulo ni Seth, sa gilid ng tabla. Nagkamali siya ulit, at ang mga paa niya sa ilalim ng tubig, agad siyang nasunggaban ng peteng sa binti, at hinayla pababa. Si Leo at ang mga kasama niya, sinubukan siyang iangat, pero nilapan na ng halimaw sa ibaba ang katawan niya. Dumudugo siya ng todo, at muntik nang mahayla pati si Leo. Pababa. Si Win, mabilis na hinugot ang pin ng isang granada at inihagis iyon. Sumabog ito, sabay tilamsik ng tubig, at napabitaw ang peteng sa biktima. Naiahon nila si Seth sa tabla, pero naputol na ang isa niyang paa. Mabilis si Win, atali ang baywang mo. Higpitan mo para tumigil ang dugo, Leo. Hawakan mo siya ng mahigpit.
Umiiyak na siya sa sakit. Pagkatapos, binalutan ni Win at Teddy ang putol na paa. Ng isang malinis na tela, sinabi ni Leo na panasan nila ang dugo. Sa ibabaw ng tabla, kung hindi, babalik agad iyon. Sabi ni Leo, lagi silang magmatsyag, kasi babalik iyon. Oo, ganoon nga. Ang halimaw sa dagat na iyon, may nakausling palikpik at matatalas na panga. Gumagalaw na. Sa kabila nila, isang pagkakataon lang ang hinihintay para sumunggab. Umakyat ka at sakmalin mo ang biktima. Sa dilim, nagkakailusyon si Tom. Bigla siyang gumalaw papunta sa gilid ng tabla dahil naakit siya. Dahil sa mga sinag ng liwanag na kumikislap sa ilalim ng maalong dagat, binabalaan siya ng grupo. Lumayo siya sa gilid ng tabla, kung hindi, baka tuluyan siyang mawalan ng ulo. Pero pati ang buong grupo, napapahinto rin sa gulat. Hinatak yun palapit para tingnan. Sense ba yun, o hindi? Hindi sila makakaabot sa gabing ito kung walang tutulong. Kunin mo na ang flashlight, Leo. Tingnan natin ang daraanan. Papunta sa rescue boat, desidido siyang tumalon. Mga sako at bar aisles ang palutang-lutang sa dagat. Para makarating doon, tumalon siya sa unang bar aisles na dumaan. Medyo nadulas siya, pero nakabawi, saka tumalon sa kasunod na bar aisles. Kahit nakahawak siya, parehong paa niya ang binitawan niya. Mabilis siyang hinayla pababa ng tubig. Inangat ni Leo ang paa niya, at sinalpok siya ng peteng. Nakita niya ang kilos sa itaas, at lumangoy siya sa ilalim para hintayin si Leo na makausad. Tumalon siya, saka agad hinatak pabalik ang mga paa niya. Pero naamoy na siya ng peteng. Natukoy na nito ang pwesto niya. Sumunggab ito ng nakanganga, pero isang gilid lang ng tabla ang naabutan ng matatalim nitong panga. Kumapit ng mahigpit si Leo sa poste sa kabila. Buti na lang, nabaril ni Kelly at napatumba niya ito. Lumubog ito, tapos muling lumitaw, pero dahil sa sugat, lalo itong lumubog. Sa gitna ng kaguluhan, akala ng lahat ay tapos na ang laban. Agad na, tumalon siya sa bangka at sumigaw, humingi ng tulong. Hilahin ninyo siya pabalik. Pero matigas ang ulo ng peteng. Patuloy nitong hinabol si Leo. Tiningnan niya ang distansya, tapos nagpa siya siyang ihagis ang granada sa direksyon nito. Pumutok iyon at natakot ang peteng. Nagsisid ito at nawala. Sinubukan ni Leo na gumapang papunta sa bangka, pero hindi na kaya. Sa oras na iyon, muli nilang narinig ang tunog ng sirena mula sa sirang alarm ni Bobby. Naipit siya sa palikpik ng peteng. Sinabihan siya ni Leo na huminto, tahimik lang muna. Sabi niya, paikot-ikot lang ang peteng. Iyan ang paraan ng pangangaso nito. Wala pang nakakaintindi sa grupo. Pero nang mangyari, buong lakas na sumalpok ang halimaw sa tabla. Hindi malinaw kung ano ang plano nito. Paikot-ikot lang ang peteng. Tapos binyantaan si Kelly ng nakakatakot na tunog. Parang baliw siyang humihingi ng granada para pasabugin iyon, pero pinigilan siya ni Leo. Dalawa na lang ang natitira sa kanila. Kailangang gamitin iyon sa tamang oras. Nagpatuloy silang lumaban para mabuhay sa buong magdamag. Kinabukasan, pagod na pagod si Kenny kaya natulog ulit siya habang mahimbing ang tulog niya, aksidente niyang nahulog ang granada at nabunat ang pin. Nang marinig iyon ni Leo, agad siyang nagising. Sumabog ang katawan niya sa dugo, pumalsik iyon sa natitira pa sa kanila. Si Kenny, hindi matanggap ang pagkakamali niya. Pero wala na silang oras. Sabi ni Leo, kailangan nilang linisin agad ang pwesto ng dugo at laman ni Sense. Napatigil si Kelly, nang ihagis ni Leo ang bangkay ni Sense sa dagat. Galit na galit siya. Sinabi niya ng malakas, napunta na sa granada ang buhay ng lalaking iyon para mailigtas sila. Iminungkahi niyang igalang ang katawan ni Sense. Balutin ninyo siyang mabuti sa isang sako, saka ihulog sa dagat. Naghihintay pa rin ang peteng sa pagkakataon. Sa ibang lugar, kinuha ni Leo ang kahon ng mga peach at pinaghati-hati iyon. Sa bawat isa. 2 araw na silang walang kinakain, pero napansin niyang ubos na pala ni Tom ang kahon ng peach. Wala silang magawa dahil hindi na niya mapigilan ang sariling isip. Gutom na gutom ang buong grupo, at patuloy silang nilalamon ng lamig. Sa dagat, biglang nanghina si Kelly. Hindi na niya akalaing mamamatay siya ng ganito, na walang bala. Wala rin kahit anong tagumpay. Akala nila, mauubos na lang sila ng ganito. Walang papuntahang ligtas. Naiisip na nila ang lahat, pati ang pag-inom ng sarili nilang ihi, tulad ng sinasabi ng iba. Hindi na raw makapaghintay si Leo ng ilang araw pa. Kunin mo ang lalagyan, umihi ka roon, tapos inumin mo hanggang maubos. Isang lagok lang, sobra nang nakatanggal uhaw. Pagkatapos noon, lahat sila ay halos mawalan ng ulirat. Naroon pa rin si Kenny. Sabi niya, hindi siya kailanman. Ngayon gagawa pa ng kalokohan na iyan. Pero maya-maya, pumila ulit sila para umihi. Si Kenny, nainis pa nga, sabi niya, ang sarap daw ng pakiramdam. Eksaktong oras na iyon, bumuhos ang ulan, at nagtawanan silang lahat na parang nabaliw. Pagsapit ng gabi, nagising si Leo, at nalaman niyang nakahiga siya malapit sa gilid ng tabla.
Biglang may isang kamay na umahan at kumapit ng mahigpit sa gilid ng tabla. Isang batang lalaki ang naglahad ng kamay kay Leo. Akala ninyong hawak na niya, pero guni-guni lang pala. Sinisikap nilang hilahin si Tom pataas, pero siya ay hinayla na ng peteng sa dagat. Ang natitira na lang ay nagpalutang-lutang sa dagat. Nagpatuloy ang hirap nila sa laot. Nakita ni Leo sa isipan niya ang anino ng kapatid niyang. Pumanaw na. Lumapit siya sa gilid ng tabla, tapos nahulog sa dagat. Mahigpit siyang niyakap ni Win at sinabi, kung gusto mong umuwi, uuwi tayo. Naririnig mo ba, Leo? Nang matauhan, biglang may narinig na ingay ng eroplano si Kelly. Kinuha niya ang flare gun at buong lakas na kumaway, pero narinig ni Win ang tunog ng makina at naunawaan niyang hindi iyon ang eroplano nila, kundi sa kalaban. Leo, nakalundag si Win sa tubig para umiwas sa putok, pero si Teddy ang tinamaan ng husto. Si Kelly naman, ang traidor, sa grupong iyon lang ang nakaligtas. Dumaan ang eroplano. Leo ay lumangoy pabalik sa tabla, pero bago pa siya makagawa ng anuman, narinig niyang bumalik ang makina sa ibaba. Ang peteng, na naaakit sa dugo, ay sinabayan ng malakas na tunog ng babala. Kasabay ng kilos nito, kahit saan sila lumingon, puro kamatayan. Nagsugal si Leo. Inangga niya ang baril at pinaputok sa eroplano. Tinangay ni Kelly si Teddy, at sa pagkabigla, pareho silang nahulog sa dagat. Tinamaan sa tiyan si Leo at bumulusok din siya sa dagat. Biglang lumitaw ang peteng sa likod mismo ni Win. At si Kelly, itinulak pa si Teddy bilang pain. Para lang magkaroon siya at si Win ng pagkakataong makalangoy. Pabalik sa tabla. Mabilis na binalutan ni Win ang sugat ni Leo. Pero bumalik pa rin ang eroplano ng kalaban. Nakahinga lang sila ng maluwag nang makitang bumagsak ito sa dagat. Noon, nabaril na ni Leo. Alam ni Leo na ang ginawa ni Kelly ay kapintasan, at sinabi niya, paano mo nagawang gawing panangga ang kaibigan mo para lang iligtas ang sarili mo? Maputlang mapatla si Kelly, at ang tanging nasabi niya, ay, tapos na rin siya. Mamamatay din siya sa pagdurugo. Sige na nga. Tumawa si Leo na parang baliw, saka sumugod at sinuntok siya. Sa kanilang pag-agawan, isang braso ni Kelly ang nahulog sa dagat, parang matagal nang nakaabang ang peteng. Umahan ito at kumagit, at hinayla siya pababa. Sina Leo at Win, buong lakas siyang hinihila pataas. Pero malubha na ang tama ni Kelly sa tiyan. Nakahiga silang tatlo sa tabla. Dumudugo si Kelly. Namumutla silang lahat sa gutom at uhaw, kaya halos wala na silang laka. Umiyak si Kelly at umamin na sinira niya ang buhay ng kaibigan niya. Humingi siya ng tawad sa mga ginawa niya. Leo, ayaw ko lang talagang mamatay. Sa sandaling iyon, nakita ni Win ang anino ng isang tao. Isa pala yung piloto ng kalaban. Hindi pa siya patay. May isang granada pa si Kelly. Umoo siya. Win, patayin mo siya. Pero hinarang ni Win ang sundalo. Dinampot ng biglaan ang espada at itinaas ang kamay na parang sumusuko. Kaya nagpa siya si Win na huwag hilahin ang gatilyo. Pero paglapit nila, sumugod ang sundalong Hapones para umatake. Hinatak ni Win ang kutsilyo at siya na lang ang lumaban sa kanya. Pero mahusay ang kamay ng lalaking iyon, kaya agad natalo si Win, at naihagis papunta sa kabilang tabla. Sinikap ni Leo na bumangon para pigilan siyang patayin ang kaibigan nila, pero ang sugat ay sobrang lalim kaya napilitan siyang sumuko. Sa dalawang galaw lang, tinamaan siya, at napatalsik sa dagat. Naghintay lang ang peteng at agad sumunod lumangoy, malapit nang makain ni Leo. Sa sitwasyong nakabitin sa patalim, sinikap niyang lumangoy pabalik sa tabla. Sakto naman, si Win ay inilublob ng sundalong Hapones sa tubig. Sinipa niya sa ulo nito para makasampa ulit, pero sinipa rin siya at natamba. Bumagsak ang granada sa paanan ng sundalong Hapones. Ngumiti siya ng nakakatakot at balak niyang isama sa pagkalunod sina Leo at Win. Pero dinampot ni Kelly ang granada at niyakap ng mahigpit ang paa niya. Bago niya pinakawalan ng pin, naglabas pa siya ng isang ngiting puno ng ngipin. Nakapaghatak lang si Win kay Leo bago sila tumalon sa dagat. Pumutok ang tabla at kumalat ang dugo sa buong tubig. Pero ang dugong galing sa sugat ni Leo sa tiyan ay umaakit sa peteng palapit kay Win. Nahablat niya ang bateng alak ng sundalong Hapones at sabay silang uminom ng isang lagok. Baka iyon na ang huling inumin nila sa buhay. Sa puntong iyon, handa na silang harapin ang pinakamasama. Unti-unting naglaho ang hamog. Sumilang ang maliwanag na langit. Paglingon ni Leo, nakita na naman niya sa guni-guni ang kapatid niya. Kinuha niya ang natitirang granada at tumalon sa dagat. Bumalik ang malinaw na alaala ng nakaraan. Para bang kahapon lang, siya ay hinayla ang pin at inihagis ng diretso sa bibig na puno ng ngipin ng peteng. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa kailaliman ng dagat. Napatay ang halimaw. Parang nagpaalam si Leo sa masakit na nakaraan. Iniahon siya ni Win at buong ingat na binalutan ang sugat. Tapos niyakap siya ng mahigpit. Nakita ni Win ang gamit na kahon ng supply, kaya mabilis niyang inayos.
Ang bangkang pangligtas. Makakauwi rin sila, tiyak.